Sa ganitong edad ka na ma-appreciate mo yung mga ganitong ano, genre na seinen drama. Oo, So, nakita ko 'to, based din nare-recommend nga 'tong anime na 'to. Bago lang 'to yan. kaya. Yan, based din siya sa manga and ayun, under ano siya ngayon sa Madhouse. So yan, from the makers of Death Note, Death Parade. Alam ko sa shonen sila din nag-animate ng Hunter X eh. May Ah, GOAT anime, Hunter x Hunter. Sa setting niya yung 15th century Europe. And hmm. syempre alam natin kung gaano kalakas ang impluwensya ng church ng panahon na yun. Yung mga ibang mga scholars pag nagre-research sila about science, astronomy, kasi yung accepted truth at that time is yung geocentric model, 'di ba, ng universe na nasa gitna yung Earth. Nagre-revolve sa kanila yung planet, stars, yun na. Doon pa lang nagsisimulang sumibol yung para mga researches about heliocentrism, yung nasa gitna yung araw, 'di ba? Of course, hindi siya accepted ng church and sinusunog nila ng buhay yung mga men of science, ganyan. Yung iba sinasabihan ng demonyo or witch sa mga babae, ganyan. Kaya patago na lang silang nagre-research or nagsasaliksik sa heliocentrism na yan. Hindi siya ganun ka-action pack pero yung characterization ayun talaga na-appreciate ko. Yan, ayoko lang spoil kasi kahit ako di ko pa rin naman siya natatapos eh. Ang hint ko na lang dito is yung tawag dito protagonist niya is the idea itself or yung truth. Ang Okay lang. Okay lang. compare dito is kung gaano siya relatable ngayon sa mga nangyayari with all the alam mo na, mga anti-science people these days, 'di ba? Andiyan na let's say mga pag-question sa climate change, sa mga vaccines dati, and kahit sa mga ibang mga expertise sa journalism, 'di ba? Parang ang pinaglalaban kasi dito sa anime ito is yung truth, 'di ba? So regardless kung anong pinapaniwalaan mo. Ayun yung nakita kong something to reflect nung napanood ko tong several episodes pa lang sa anime na to. Kaya pala kaya pala siya highly regarded.